mga pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa ating programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. At syempre po, tayo po ay napapanood sa 4 na sulok ng mundo at tayo rin po ay napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio. Ito po ang boses ng ating mga kawal Pilipino. Hello po sa ating lahat, sa ating mga kabayan sa 4 na sulok ng mundo. Okay, bago ang lahat, pakilala po muna natin ang ating kapartner. Walang iba kundi ang ating founder ng Bantay at Kasangga. Walang iba kundi si Ka-Albert Gawanson. Hello, Ka-Albert. Ayos, magandang araw po sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa ating mga kasundaluhan na kung saan ay lagi pong subaybay sa ating programa at sa ating mga OFW sa buong mundo na kung saan nakamonitor po sa ating programa lagi. Magandang araw po sa lahat. Yes, okay, hindi na natin pakatagalin na Ka-Albert, pakilala mo na ang ating kasama ngayon na OFW. Yes, mayroon po tayong kasamahan ngayon, isa pong OFW na kung saan live po natin siyang makausap dahil po sa kanyang programa na si Elise Rogelio na kung saan ay I think nasa Saudi po siya. Saudi Arabia. Yes, okay, okay. Yes, hello, Elise. Yes, magandang hapon dyan sa Saudi Arabia. Hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Elizabeth Adisera from Manila. Then my family is from Davao. Okay. Okay ka, Albert. Siguro tanungin mo na siya kung ano yung sitwasyon niya ngayon doon. Kabayang Elise, ay ano po, kumusta naman po ang alam po natin ay meron kang problema. Ano ba yung mga problema na nilapit mo sa amin na kung saan ay kung saan yes kung saan ito po Kateri ay lumapit na po sa atin, kailangan naghintay din po tayo sa update dahil nakarating na po ito sa OWA. So ano pong update sa kaso mo ngayon na Madam Elizabeth? Wala na po, hindi naman na nag-detect sa pamilya ko. Tsaka pangalawang employer ko po ito. Doon po sa unang employer, nagka-problema ako. Sa pangalawang employer ko po. Okay naman po siya. Kasi ang ano ko po ngayon, simpleng bagay, simpleng ano lang, nagagalit po sila. Tulad po ngayon na hindi ko naman kasalanan ba't nagkasakit ng bata. Rashes, kasi bulutong sa pet, sa pepe. Sa akin nila inaano, hindi ko daw hinugasan, hindi ko daw nililinisan, hindi ko naman kasalanan yun, hindi ko makukontrol yun eh. Bali, ilang taong ka na dyan sa yung employer? Bago lang po ako, madam, 5 months. 5 months pa lang. So, mula saan? Mula sa dating employer, saan ba yung dati mo? Sa Jeddah po. Tapos ngayon po, nasa Macau po ako ngayon. Okay. Ikaw ba nung lumipat dumaan ka sa agency? Documented ka ba? Ano po ako dun sa agency, madam, na tenga po ako dun ng 13 days. Okay. So, ang agency rin yung nagpadala sa'yo dyan? Opo. Ang alam ko po kasi is, ito na po talaga yung employer ko. Pero nalaman ko, after 1 month na nandito-stay ako, kukunin ulit ako ng agency kasi bibigyan na daw ako sa new sponsor ko. So, means, hindi pala to yung sponsor ko talaga. Parang dinala lang ako dito para magtrabaho. Parang ano lang, replacement, ganon. Hindi siya permanent dyan. Alam mo ka, yun Kateri, no? Yes. Ang nangyari po, hindi na po bumalik yung inay, kaya hindi na po ako pinaalis dito. So yun ang mga problema natin, Kateri, sa kadalasan po ito mangyayari na kung saan pagdating mo dyan sa Saudi, hindi lang sa Saudi Arabia, basta sa part of Middle East na kung saan ay pagdating mo doon, hindi mo alam na baguhin pala yung iyong employer. Hindi mo alam kung sino yung employer mo. So, ngayon, so ngayon, Madam Elizabeth,
ano ng status mo ngayon dyan? Ang status ko po dito ngayon, ano po, gusto ko po talaga na lang ay umuwi. Ay, hindi naman po, imposible naman po ako makauwi kasi nga, yun nga po, kailangan ko doon magbayad ng sa agency ko sa kanyang employer ko ngayon. Teka lang, 5 months ka lahat-lahat, ano nung 1 month ka pa lang, nagre-reklamo ka na ba sa agency? Opo, yung sa agency ko na wala namang ginawa, kundi yung sabihan ka ng matinang pag-utang, wala namang ginawa, kundi wala rin ako. Hindi nga po nila alam na nandito ako ngayon, tsaka may kukuha na naman sa bagong employer. Hindi po nila alam yun. Nalaman lang po nila nung tumawag pa ako nang pumunta yung agency dito, kukunin na naman ako. Yung agency na counterpart yan, yun ang kukuha sa'yo. Opo, agency dito sa... Kasi, Katere, meron po tayong tinatawag na, na 3 months provisionary, So, yung wala pa siyang 3 months, nagreklamo na siya. So, dapat ito, managot talaga yung paano problema dapat sikasuhin ng agency dito sa Pilipinas. Kasi under provisionary yung una sa nagreklamo. Ngayon, abot na siya ng 5 months. Nagkakaroon ka na ba ng ikama? Nisyo ka na ng ikama? Opo, 3 months ko po dito, kaya nga na ko lang yung employer ko ng ikama. Pero never ko po nakita yung ikama ko. Tapos yung passport. Meron kang kopya? Wala po. Paano mo nalaman na may ikama ka? Kinuha na po ako ng SIM card. SIM card? Niwala ka naman na ikama mo yung ginamit o baka ikama ng employer mo? Nakikita mo na ba? Paano mo malalaman na may ikama ka na? Ay, sabi niya, kuha daw ako ng ikama at SIM card ko, tsaka magba-biometric ako. Biometric naman po ako, tsaka binigyan ako ng SIM card. Pero hindi ko po nakita yung ikama ko. Okay. Albert, di ba ang ikama dapat hawak yan ng mismong tao? Yes po, kailangan na hawak mo na yan. Pati yung passport, hawak-hawak din po nila yan. Nasa mata po nila yan. Puro sa kanila ata, hindi binibigay yung passport, Hindi nyo hawak. Yun ang bawal. Kasi nga, government property, Philippine property, Philippine property yan So, dapat sa kamay ng worker po yan talaga yan, yung passport na yan. So, anyway, yun po ang hanggang ngayon, kasi nakikita ko yung sa parang, ano ba pa yung na ginawa sa'yo dyan? Yun lang pa ba na nung pinagalitan ka, binibitan? Yung unang reklamo ko po sir yung sa CS ko. Kaya gusto ko umuwi kasi doon sa unang employer ko, sobrang bigat ng trabaho ko doon. Buhat ako ng buhat. Kaya gusto ko umuwi. Kasi wala namang ginawa yung agency sa akin kasi meron daw akong pinirmahan. Na-level naman ako nagpirma. Sinasabi niya may pinirmahan. Wala akong pinirmahan. Tika, paputulan kita. Yung CS na sinasabi mo, ibig sabihin, operada ka nung pumunta ka sa abroad. Ilang year na yon? 4 years na po ngayong araw kasi birthday po ng anak ko ngayon. 4 years na po. Okay. So, yun ang dahilan na nagkasakit dahil sa CS mo. Pero ang sabi ng agency, ay meron kang pinirmahan na waiver? Samantala wala na? Na waiver na sa CS ko, wala po. Okay, meron pong meron pong problema ng agency nito. Nakakaroon po sila ng kasinungalingan. Okay, anyway, papalap, kasi nandun na naka-report na po ito sa OWA, di ba? Wala naman pong na-update na. Simula nung naging may employer na ako ngayon bago, hindi na po nag-update ng OWA sa akin. Okay, makipag-ugnayan na lang po yung Katere, makipag-ugnayan na lang po sa atin yung kanyang pamilya. May pamilya ka dito sa Manila, Kamo, di ba? Yung asawa ko po, ngayong buwan po, pupunta ng Manila. Ayun. Sige, makipag-ugnayan sa ating Katere para masamahan natin sa daily. Kasi dapat pagka pupunta sa agency, may kamag-anak nakasama, hindi pwedeng kami lang. Meron kasi sa kamag-anak. Yes, tama po. Para maiayos ano may problema mo dyan.
Sige, hintayin na lang namin yung stage ka lang muna dyan habang inayos namin yung problema mo at hintayin namin yung asawa para masamahan namin doon sa DFW o sa agency. Kasi una-una namin puntahan yan, yung agency. Na narito. Pag hindi gumalaw ang agency, saka kami pupunta sa DFW o sa AWA. Correct. Yun lang. So sa ngayon, Sister Ellis, magdasal ka na ilayo ka sa mga taong sasama para hindi ka lagi kang protektahan at makauwi ka sa iyong pamilya. Ang Bantay at Kasangga narito kami upang tumulong sa abot na amin makakaya, pero dapat din tutulungan nyo rin ang sarili ninyo na maiayos lahat. Okay, Ka Albert, hingan na lang natin siya ng mensahe. Hingayin na Wala natin sa na mensahe. tayong katanungan. Meron ka pa ba? Wala na po. Katare, hingayin na natin siya ng mensahe at pwede siyang Bumati. Bumati sa yung Sa kamag-anak mo. manawagan siya sa mga kapwa niya, mga household workers o anong dapat gagawin habang nasa abroad. Oo. Okay, go ahead, Madam Elizabeth. Sa mga kapatid ng OFW, pray lang kayo lagi. Then, lagi kayong mag-contact sa pamilya nyo, update lagi kayo araw-araw para alam yung pamilya yung nangyayari sa inyo dito sa Saudi. Okay. Ingat po tayo. Yes, Sister Elizabeth, kung tatanungin kita, ikaw ba'y nagbabalak ulit na mag-abroad o bumalik sa ibang bansa o katulad niyang kinalulugdan mo ngayon? Ay, dito po sa ibang bansa, hindi na po. Dito po sa Saudi, ayoko na sa visa. Siguro po sa ibang lugar. Pero dito, ayoko po. Pumigpit po dito. Ayun, sinasabi natin, Ka Albert, no? Uwi na. Uwi na. Sige lang, mayroon po kami nakalaan para sa inyo. Yes. May programa po kami dyan. Sana maayos sa ito lahat para kahit paano. Huwag ka na magbalak mag-abroad kung makita mo naman na Yes. kumikita ka, makasama mo pa pamilya mo rin. Okay, thank you. Thank you, Sis Elizabeth. Ingat ka. Magdasal lang. Okay. Sige. Ingat po dyan, Madam Elizabeth. Good luck po. Yes, keep in touch na lang po. Ayan. Okay po. Napakinggan niyo po ang ating isang kasambahay dyan po sa Kingdom of Saudi Arabia. Alam niyo po, kung kami lang po ang tatanungin hanggat maaari po sa ating mga kababayan wag na sana silang umalis ng ating bansa, lalo na yung mga kababaihan. So, Sis Ellis, pwede ka nang mag-log out para baka mamaya matingin yung Sige, babayan, good luck sa'yo. Log out ka na, pwede na. Sige. Ayan, Albert, ano bang masasabi mo? Ang dami nating kababayan ganyan, hindi lang ganyan, may mas worse pa dyan talaga ang kanilang problema. Oo nga, mas marami pa yung natin dyan, naranasan paano sila tulungan. Yung nakaraang araw kahapon, na kung saan ay may sinamahan din po tayo sa DMW at saka sa immigration, na kung saan meron po tayong, meron po siyang, umuwi siya nung 2 years ago. 2 years ago siguro yun. Ngayon, ang problema, hindi siya makabalik-balik at rin dahil ay blacklisted din umano sa Saudi Arabia. So itong si kabayan na to, ito po yung during pandemic time, ito po sila yung grupo nila yung sa salon, ay tinutulungan natin, dinadalhan natin sila ng mga pagkain during. So ngayong nagka-problema nga yung salon nila, kaya makauwi sila. Kumbaga, inabado na sila ng mga problema nito. Nung gusto na siyang bumalik, ay nakita sa system na blacklisted siya ayon sa agency. Tayo naman dahil po ay may direkta po tayong contact doon sa Jawsat sa Saudi Arabia. Nakipag-ugnayan po kaagad tayo doon. Pinacheck natin, binigay natin yung ikaman number, pinacheck natin doon kung totoo bang may record blacklisted siya doon. So, ayon sa Jawsat, kilala natin doon, ay wala siyang problema, hindi siya blacklisted. Sa Pilipinas daw siya may problema, hindi sa Saudi Arabia kasi clear yung name na doon. So nakipag-ugnayan din po tayo kagad sa DMW, una sa DMW,
So, pinacheck natin ang pangalan. Sabi ko doon, bakit nagiging blacklisted ito? Na wala namang problema sa abroad. May exit naman siya. Tinitingnan nila doon na Catherine, yung makita doon sa system, wala siyang problema. Hindi siya blacklisted din dito sa Pilipinas. Sabi may nag-advise yung isang staff ng DMW. Sabi niya, try nyo sir sa immigration. At doon, pumunta naman ako sa immigration, kasama yung si Kabayan. Kinicheck namin sa system, okay naman ang record niya. Wala naman siyang wala siyang record. So, kumbaga, nabigyan natin yung mga humingi na tulong, nabigyan natin ng import. Dahil nga, gusto talaga natin malaman kung ano talagang nangyayari. Wala naman siyang record. So, nung makita ko dun sa immigration na wala siyang record, sabi ng nandun sa immigration, tanongin daw yung agency, bakit nagkakaroon siya ng blacklisted dito sa Pilipinas. So, yun po ang inisikaso natin na Katerino kahapon na kung saan ay binigyan po talaga natin ito ng pansin dahil nga ay humingi po ito ng assistance sa atin. Kaya tayo po personal na naglalakad. So, hinintay ko na yung print out mula sa Saudi Arabia, yung sa Josat, para once na makarating dito yung print out, doon sa, papakita ko sa agency. Ayun. At saka sa embassy dito. Dapat talaga, may print out talaga. Oo. So, abang-abangan na lang natin sa update mga kaso ito. Okay, Katere. Okay. Alam mo ba, Ka-Albert, yung style na yan ng mga agency, no? Yung sa ating mga domestic workers o household contract workers, pinaiikot talaga nila yan sa mga employer. Ganyan ang gawa nila. Kaya hindi okay yung ginagawa nila, pero advice din natin sa ating mga kababayan na mga kasambahay, wag po kayong dedirekta sa mga employer. Talagang dapat dadaan kayo lagi sa agency para sagot pa rin nila kayo ano man yung mangyari sa inyo. Yun na nga, dapat na payo natin sa kanila. Yes, tama po dyan, Catherine, dahil po ay mahirap po talaga. Ay maraming ganun, magdidirekta, may kapag-ugnayan doon sa, kasi nga, may kilala doon, yung katulong na nandoon, nagpahanap ng isa pang kasambahay. So, kumbaga, naging direct contact doon sa employer. So, dahil tayo nagka-problema Diyan tayo nagka-problema yung government natin. Dahil po, pagdating doon, doon na dumadaan naman ang iba, kasi meron akong experience noon na na talagang pinadalhan ng tourist visa ng employer. So, problema lang, pagdating doon ay hindi pinapasahod ng maayos. So, humingi siya. So, yung nakita natin sa system na siya pala ay hindi dumaan sa POE noon. So, maraming problema po yun. Yun, ang isa pa. Kaya di rin natin ka-alert masisimisan sa immigration kasi yan yung mga iniiwas nila yung lumalabas ng bansa, tourist ang visa, pagkatapos maghanap ng trabaho ron. Pag hindi makahanap ng trabaho, yung kakalabasan minsan nagiging sila, prostitute, diba? Yun ang iniiwasan. Kaya lang minsan, napapasobra yung immigration natin. Kahit na mga na yung papeles talaga, legal na lahat, mga balikbayan na talaga, inuhog pa, diba? Yun lang. Nakakapagtataka din po yung ating ahensya sa immigration natin, kung saan kikita din natin, napansin natin, mabuti pa yung meron lang isang napansin na yung mga galing sa ibang bansa, mga insect, example, na nagkakaroon ng discussion dahil may mga science na kapasok dito na may mga Philippine passport. So, hindi marunong mag-Tagalog. Bakit nagkakaroon? Okay, speaking of Tagalog, lingwahe, pag-usapan naman natin yung nakatire, yung isa natin itatopic ngayon. Opo. Kasi kami ni Ka-Albert, kami po ang sumusuporta ng ating wika. Kaya po tayo po ang media ng Office
of the President, anto yung ating KWF, yung komisyon ng wikang Pilipino. Kami po yung kasama doon sa media ng KWF, Yes. Office of the Kami President. So, dapat nga kami ni Ka Albert, dapat nagsasalita kami rito, talagang Tagalog na Tagalog, di ba? Oo. Kasi ang tinataguyod natin ngayon, Tagalog talaga kasi nga tinutulungan natin yung isang ahensya sa Commission ng Wikang Pilipino na magiging talaga Yes. magagamit yung wikang Pilipino. Yeah. At alam mo, Ka Albert, sa mga susunod nating programa, magiging panauwi natin ang isa sa mga commissioner ng Komisyon ng Wikang Pilipino, KWF, para ipaliwanag itong ating tatalakayin ngayon. Ito yung tungkol sa House Bill number 9939 ng 19th Congress. Sabi nga, dapat daw tutulan o kaya pigilan. Bakit? Ayan, alamin natin kay Okay, Albert. basahin nyo, Catherine, go ahead, para pupunahin natin kung anong Tagalog meron na yan. Tagalog to. Ayan, sabi nga, dapat tutulan ang panukalang House Bill number 9939 ng 19th Congress, prohibiting Filipino dubbing of English language sa mga motion pictures and television programs. Ala, ako pa naman pag nanonood, binabasa ko yan eh. Nakakanood ka na ba ng ganon? Yung binabasa mo yung translation sa baba. Yes, nakapanood ako niyan. Oh, di ba? At ang sabi, requiring audiovisual production, broadcasting, film, distribution, or streaming services to provide Filipino subtitles therein and for other purposes. At ayon nga po yan kay Negros Occidental 3rd District Representative Jose Francisco Kiko Benitez. Sabi nga nagkaakaisa ang mayorya ng lupong tagapagpaganap ng komisyon sa wikang Pilipino. Ayan, nagkakaisa na sina Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr. Ayan, yung mabait nating commissioner na ini-interview tayo dyan sa kanilang opisina. At siyempre kasama dyan si Commissioner Carmelita Abdul Rahman. Hello po sa inyo. At Director General Attorney Marites Barrios Taran. Ayan, yan ang kasama natin, yung tatlong yan, di ba? Nung nandun tayo. Kasama natin. Okay. At yun nga po, dapat itong tutulan ayon sa kanila kasi hindi daw kailanman batayan ang pagsasaalang-alang sa kakayahan nating gumamit ng banyagang wika. Sabi nga, isasakripisyo ang sarili nating wika para lang umangat ang ating score sa pamantayang global habang gutom at kumakalam ang sikmura ng maraming mamamayang Pilipino. At sabi nga, matunaw ang ating wika na pundasyon ng ating kasarinlan at karunungan. Ang pagban, biro mo binaban, partner. Ang pagsasa Pilipino sa mga pelikula ay paniniil sa dapat na maunawaan ng mga Pilipino sa kanilang pinanunood. Diba? Dapat ba itong tutulan? Ayan, kaya sabi nga, ang KWF, Komisyon ng Wikang Pilipino, ay may mandato na itaguyod ang patuloy na pag-unlad at paggamit ng Pilipino bilang wikang pambansa habang pinapangangalagaan ang mga wikang katutubo ng Pilipinas tungo sa pagkakaunawaan, pagkakaisa at kaunlaran ng sambayan ng Pilipino. Ayan po yan. Ako! Ba't naman kayo yan? Ano sabi mo dito, Kate? Aba, bakit naman nila aalisin ang ating wikang Pilipino sa mga translation na napapanood natin? Halimbawa ka, Albert, nanonood tayo ng Korean drama. May translation doon na Pilipino sa baba. Bakit kailangan mong alisin yun? Bakit? Yun na nga lang yung... Ibig sabihin, hindi naman din lahat tayo mga Pilipino ay magagaling sa English o manawa sa English. Okay, sabihin na natin, inaano nila para ang mga Pilipino ay maging ma-practice sa mga banyagang salita. Pero hindi yon ang paraan para alisin mo ang Pilipino
lengguwahe sa mga translation ng pinapanood nating pelikula ng mga banyaga. Diba? Tama po ka dyan, Kateri, ano? Kasi nga, diyan po talaga maunawaan, lalo-lalo ng mga ating kabataan. At hindi, lalo sa mga katutubo. Yung, dali nila mo naman, pag nandyan yung, translation na Tagalog, di po ba? Oo. So, di po maganda na tanggalin po yun. Although na, yung English nga natin is official language din po natin yan, di ba? Po dalawa lang po yan, yung Tagalog at saka yung English. Pero wag naman sanang tanggalin dahil po ay diyan po tayo nagkaintindihan sa wika natin. Di po ba? Oo. Isipin mo tong bill number 9939 na to, no, Albert? Harangin yan. Marami pang dapat pagtuunan. Harangin. Dami pang mga problema na dapat nating ayusin. Ba't unahin pa yung mga mga ganun na wala namang yan. Kadami-daming, katulad nga sa sinabi dyan, na maraming nagugutom. Marami nga talaga. Yun dapat unahin nila. At saka lalo na yung mga presyo natin, yun ang nila, gawa sila ng paraan, gawa sila ng batas. Paano mapababa yung mga presyo ngayon? Nako. Hindi yung mga batas para sa mga abusadong owner ng mga parking. Customer na nga, grabe pang singilin ang ating parking fee. Magbabanggit ako. Bato-bato sa langit. Sige, go ahead. Ang Divisoria. Yan po ay sa yan yung natin yung kalakal, dyan lahat yung kalakalan, ba tawag doon? Parang barter na aba, abusado. Mga galing pa po sa probinsya, yung mga namimili dyan, imagine, nakasulat, 70 pesos per 2 hours, and then per hour, 30 pesos. Oh my God. Kaya pag nagpapark ako dyan, bumabayad ako ng 100 plus sa parking pa lang paano na yung mga kabayan natin na nagninegosyo, naghanap buhay, yung tubo nila, gasolina nila, doon na napunta, di ba? Yan ang inyong batas na gawin sa mga parking. Alam ko dati inopen na yan ni Senador Bong Revilla. Dapat maalala niya ulit yan mga abusadong, biro mo sa mall. Di ba ka, Albert? Customer ka na, pero bumibilang yung oras mo doon sa mall o saan yan, lugar yan. Dapat po, resibo, katibayan na ikaw ay namili at customer ka nila. Pero may iba ring supermarket na gano'n ang gawa. Kunin may resibo ng pinamili mo at pero number 1 ko tinitira yan, Division. Ayan. Dagdagan ko dyan, Kateri, yung sinasabi mo. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan, wikang Pilipino. Kateri, banggitin ko muna yung, may sala akong bibinggitin kasi nga, nainis din ako, Kateri. Ka-Albert, nawala yung sounds mo. Ay, sorry. Yung sounds mo, mukhang nagalaw. Ayan yan. Ikaw okay. Naban na ng wika. Naban na, baka nag-i-English. Baka binaban na tayo kasi nag-English. Ayan yan. Narinig mo ako, Kateri? Sound check. Narinig mo ba ako? Wala kang sound. Yes, narinig. Narinig kita. Sound check. Narinig kita. Wala. Okay, may problema nga. Yan. Wala ang iyong boses. Hello. Wala yung iyong audio. Mo ba? Medyo nagalaw siya. Okay, sige. Habang inaayos mo yung iyong audio, tuloy tayo magsasalita dahil tayo po ay napapakinggan din po sa radio. Baka magtakay nakikinig sa radyo, bakit nawala? Baka isipin nila yung istasyon, yung kanilang Kami po yun, medyo yung partner natin, wala pang boses Okay, testing Hello. lang, testing. Mic test. Nawala Hello, Kateri. Wala. Hello. Ang ganda Sige, naman ng habang boses inaayos ko mo, dito. Okay, tuloy-tuloy lang tayo magsasalita. Nawala si partner Naging baka yung mo, earphone. Okay, ayan. Sige, habang inaantay natin na magkaroon ng boses ang ating partner, yun nga po, yung sinasabi kong maraming batas na pwedeng pag-ukulan ng pansin, hindi yung pati yung ating wikang Pilipino ay tututulan nyo pa.
Nilalagay na nga eh. Biro mo pagbabawalan ang Filipino dubbing ng English language motion pictures. Ano namang klase yan? Albert, wala ka pa rin boses. Keep trying. Okay, at sabi nga, yun nga po yung tinatangkilik ngayon sa mga, ano mo, sa Netflix, di ba? Merong translation ng Tagalog. At syempre, yung mga pinapanood natin sa HBO, yung mga Korean drama, ang sarap pong manood ng walang, okay? Ayan, sarap pong manood ng may translation. Okay, sandali lang tayo naayos po yung ating mic. Baka ako ba? Wala din. Okay? sige. Ayun. Sige, salita ka, Albert. Yes, Katire. Okay, tayo ba Hello. Okay, sige. Hello. Ayan. Meron na? Okay, meron na. Technical problem tayo kanina. Sige. Okay. Hindi mo inabot yung sinusuot. Nagsasalita, akala ko tuloy-tuloy yung aking sinasabi. Yung pala, ako lang nakarinig sa aking sinasabi. Oo nga, kaya sinesenyasan kita na wala eh. Naging tuloy ako, parang sign, okay, anyway, tuloy natin yan. Hindi maganda yan. Tama lang na ang ating mga commissioner ng KWF ay tutulan po yung batas na yan. Na sana hindi ma-aprobahan. Ang dami-dami nga namang gutom at kumakalam yung sikmura, tas yan pa yung iyong pagtutuunan ng pansin. Ano yung si representative na yan? Hindi nag-iisip. Wala na sang batas na maisip ka, Tere. Naku, para may dami-daming gagawin, yun pang naisip. Oo. Ewan ko ba? Ano ba to? Ano ka ba? O gising! Sino ba ito? Ulitin natin yung kanyang pangalan. Pero baka sumikat pa. Negros Occidental 3rd District Representative. Please lang po, wag mo nang pakialaman po yung wikang Pilipino natin na tinatranslate sa mga Korean drama at saka sa mga pelikulang napapanood. Kasi nai-enjoy po kami, lalo po yung mga nanonood nating senior. At bukod dyan, yung napapractice din yung pagbabasa mo. Kasi di ba yung mga senior, minsan wala nang practice yung mga isip nila. Medyo nagiging malilimutin. Practice din yan ng pagsasalita ng Pilipino. Buti na, di pa ako senior. Darating ka rin dyan. Hindi, nakapost ako eh. Pinost mo? Parang para hindi ko maabil yung mga benefit sa senior ba? Ayaw mo ba yung may discount ka? At saka yung sa radyo, marami nakikinig sa atin ng mga senior eh. Kasi syempre mga senior, madalas yan nagpapahinga sa gabi, na-tune in sa radio station yan. Hello po sa mga lolo't lola, enjoy nyo lang po ang inyong mga benepisyo. At saka po, pag umabot po kayo ng 80 years, meron po kayong 10,000. Sabi nila, ba't naman paabutin pa kami ng 80 years bago kami bigyan ng 10,000? Paano ba naman na yung papakinabangan yan? Yan po ay batas po. Sinulong po yan at naaprobahan na po ni Senador Bong Revilla. At least, may katuturan. Kahit na sabihin natin 80 years old, bago mo makuha yung 10,000 mo. At least, di ba, may katuturan yon. Ano say mo, Ro? Iba rin yung Katira, yung makakuha ka ng 100,000 pag abot ka ng 100. Oo nga, pero alam ko tinaasan yung 100,000 eh. Parang pagkaalam ko lang. Alam mo yung na yan? Diyan mag-away-away yung mga anak eh. Sinabi mo pa, anak, apo, yung mga maiiwan. Pero sabi nga nila, aalagaan daw. Kasi may expect na 100,000 eh. Kaya aalagaan daw si Lola. Ang tanong, alam pa ba ni Lola yung sino nag-aalaga sa kanya? Grabe naman talaga. Nakita mo si dating senador Juan Ponce Enrile, no? Umabot ng 100 years old. 100 years na, pero kita mo naman, pa rin, parang linaw nung kanyang
yung pag-iisip niya malinaw pa rin. Alam pa niyang bilangin yung 100,000. Oo. Ayun po, di ba? Sabi nga, para umabot ka na 100,000, 100 years, maging ano ka raw, healthy living, yung bang dahil sa kinakain mo, sa lifestyle mo, ganun ba yun? Minsan naman yung iba, sabi nga, Albert, yung iba nga, napaka sa diet, napaka materyoso sa kinakain lahat, pero inatake. Yun na nga. Samantalang Yun ang yung problema. smoker, yung mga mahingino, haba ng buhay. Sabi nga nila, bahala na raw si Batman. Pag kukunin ka na talaga ng Panginoon, wala kang magawa. Kaya nga, kailangan Di ba, ready Kate? tayo palagi. Maging mabait. Opo. Wag na pong nanglalamang ng kapwa, yung mga sakim dyan, yung mga marami niya sa tabi-tabi, mga kumaningil, kinakawawa, mga banggit ako, ayaw kong titira sa mga lugar na may homeowners. Okay. Kuha ko na. Yan ang tip ko sa mga anak ko, nak, pag kayong bibili ng bahay na may homeowners, hindi naman po lahat ganon. Pero usually, common problem po ng mga unit, yung mga homeowners, mga may-ari ng kanilang mga bahay na nasa ilalim ng asosasyon, problem po talaga is yun yung pagbabayad sa kanila na super sa interest na ipa yung bangko. Yan, bato-bato sa langit, naman magagalit. Hindi po tayo permanent sa mundo. Sandali lang po ang buhay natin. Huwag po kayong ganyang kahigpit sa inyo pong nasasakupang homeowners. Diba? Ayan, tama ka dyan, Katire. Yun ang dapat pag-aralan din ng mga natin, mambabatas, yung mga ganun, na huwag tayong pahirapan ng mga hindi yung pakialaman yung wikang Pilipino natin. Kaya may daming dyan, tapos pwedeng gawing batas, yun pa yung pakialaman yung wikang Pilipino natin, yung talaga ang ating kinagisnan. Oo, sobra. Yung mga sakim sa pera, pwede namang magbayad. Meron naman, wag nang patungan ng interest. Yung principal, pwede nang bayaran, hulugan. Pero ang interest, pataas ng pataas. Pero imagine, 2002 pa yung nakaraan na dues, nandun pa rin sa account mo, hindi na aalis. Grabe, Mga namatay na, nawala na yung mga dating mga officer ng mga homeowners noon. Andun pa rin yung 2000. Andun pa rin. Walang patawad po talaga. Ewan ko kung hanggang saan kayo. Pag tinimbang kayo ni San Pedro, gaano karami yung nagawa mong kabutihan. Ganyan po. Ganon. Kasamaan po. Ganon. Yan po ang buhay natin ng mga Pilipino. Ayan. Okay. Sa ating pong Komisyon ng Wikang Pilipino, hello po sa ating mga commissioner. Super ang babait niyo po talaga. Thank you po sa pag-entertain niyo sa amin pag nandiyan po kami sa inyong opisina. One time, igagas natin ang kahit isa sa kanila sa mga commissioner dito. Si Commissioner Benji. And, di ba, napaka-bait din po niya. Very accommodating po sila. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po natin titigilan itong Bill 99399 na ito. Hindi natin titigilan na ipasa. Kailangan talaga ma-hold natin yan. Ayan, partner. Yes, tama po dyan, Katire, na talagang tutulan natin ito. Na tutulan natin ito dahil ay bilang kasama. Okay. Yes. Habang tayo po'y pansamantalang mamamaalam, batiin muna natin ating mga lolo't lola na nakamonitor po sa radio. Lagi po kayong makinig sa ating mga programa, no? Dito po sa ating Armed Forces Radio, ang boses po ng Kawal Pilipino po ito. Ayan, Albert, ang iyong pansamantalang pamaalam. Okay, tuloy-tuloy lang po kayo sa aming mga balita dito sa DWWD, ang Armed Forces Radio at sa Buhay OFW, ang bantay at kasangga ng OFW na kung saan ay tuloy-tuloy ang aming serbisyo sa mga OFW at sa aming mga programa ay makakarating sa inyo ng maayos. Yan na po, Katire. Okay, maraming salamat, partner. At siyempre,
good night na po sa inyo dyan. Pansamantala na po kami magpapaalam. Ito po si Terry Alpha para po sa programang Buhay OFW, yung bantay at kasangga ng OFW. Hello! Bye-bye po and good night.